Hi! Hello po sa inyo lahat. Kumusta po? Kakaligo po lang namin dito kami ngayon sa Tagaytay kasi Holy Week. And alam ko, miss nyo na po ako. And ako din po, 5 months po tayong nawala. Hindi po ako nakapag-vlog talaga for 5 months kasi marami pong nangyari. Marami po kaming ginawa. Una sa mga ginawa ko, galing po kaming Shanghai. Kasama ko po yung mga ibang grupo po namin sa Project High. Pumunta kami ng Shanghai ng ilang araw. And after, pumunta naman po kami ng Beijing. That is also a free trip naman from Ascendra. Ascendra na po ang nanglibre nun sa more than 60. I think around 60 po kaming katao na pumunta ng Shanghai, China. And nagkaroon na rin ng gala. First gala night ng Ascendra noong December sa Soler North. After January, after ng birthday ko, pumunta naman po kami ng Italy kasi pinunta namin yung manufacturer ng products po ng Ascendra. Tiningnan na po namin kung gaano kaganda yung products na ginagawa. And nagkaroon na rin kami ng meet and greet doon sa mga members at mga magiging member pa lang at yung mga interested na mga networker sa iba't ibang part ng Italy pumunta po. May mga taga Milan, may taga Roma, actually marami pang iba't ibang lugar. And after ng Italy, yun, February 8, nagkaroon na po officially, nag-ground launch na po ang Ascendra International. That is already our day 1. Kaya sa akin po, gusto ko lang po maintindihan po ninyo, classmate, na honestly, di ba, lagi natin pinagmamalaki na we need to have a balanced life. Pero at first, when you're just starting, hindi talaga pwedeng maging balanse. Kasi talagang kailangan ng maraming time, maraming energy, maraming effort na gagawin ka pag sa bago pa lang na ginagawa mo. Just like ako before, nung nagsisimula ako sa network, actually, yung pagtatrabaho ko, halos Monday to Sunday, wala talaga ako mga rest day, hanggang may kakausapin, kinakausap ko, hindi ko pa naiisip yung mga me time na yan, talagang trabaho lang ng trabaho. Kaya nung nag-shift kami from Ascendra, and especially isa na po ako sa founder din po ng Ascendra, kaya alam ko kung ano yung dapat kong gawin. And there's nothing wrong na para ngayon, katulad ng pasensya mo man po kayo na love ko po ang pagbablog, pero kailangan ko muna mag-post for a few months kasi mas may priority ako kailangan na unahin at mas maraming nakasalalay din dito ng mga tao sa akin. Kaya inuna ko muna yung pag-Ascendra. Hanggang ngayon, unti-unti na po nagiging stable, napakaganda na po ng takbo, smooth na po. Kaya sabi ko, makakapagbalik na ulit ako ng vlogging. And the same thing din po sa inyo na if you want to start something new or nagsisimula ka pa lang ng isang bagay right now, there's nothing wrong na may mga dapat kang i-give up. Minsan close friends mo, minsan vices mo, minsan yung mga akala mong hindi mo na kayang i-give up pero kailangan mong i-give up. And it's normal kasi i-reciprocate mo lang naman dapat yung gusto mo eh. Kasi if you want something, lagi meron siyang kapalit, meron siyang sacrifices, meron siyang kailangan kang ibigay para makuha mo yon. And the problem sometimes sa atin, syempre gustong-gusto natin makuha yung mga bagay na goals natin, but sometimes hindi tayo ready mag-give up ng mga bagay na nakasanayan natin, hindi tayo ready mag-give up ng mga ugali natin na hindi nakakatulong. Parang ako, I'm very proud na nakakapag-gym na po ako ng 3 to 4 times a week. Ang need ko lang i-improve mismo yung kain kasi ang lakas kong kumain kaya bilog na bilog po mukha ko. Di ba? Kanina kakakain lang namin ngayon. Actually, nasa harapan ko may pagkain na naman. Nagugutom na naman ako. Okay? And kaya sa akin, ang dami ko pong adjustment. Una, kwento ko muna, classmate, na naging adjustment ko sa life ko. May mga bagay akong ginibap, may mga bagay akong binago sa sarili ko. And actually, meron na tinatawag ngayon na bagong alter ego ko. Ang tawag ko is J Prime. Parang pinakasimple na lang, bakit J Prime? Sabi, J Joseph. Ang Prime naman, this is my Prime. Kung naging parang akala nyo, Prime ko na before, na networker ako, naging magaling ako, naging successful ako. Pero hindi na yun, tapos na yun for me. This is another Prime years ko na I'm already 43 years old, then I have so many things pang i-achieve sa life. Kaya I'm very excited na i-document po step by step yung lahat po ng ginagawa ko. And para nakikita nyo rin po, classmate, kasi ang dami na rin po talaga nagme-message sa akin na kung kailan ako mag-vlog. Honestly, kasi may momentum na tinatawag. Nag-momentum na akong hindi na ako nag-vlog eh, kaya parang ang dali nang mag-vlog. Kaya lang, may lagi akong may nakakasalubong na nanonood po kami ng vlogs mo, nagpapasalamat po kami kasi nung down moment ko nakakatulong ka sa akin. Maraming ganun. Parang ngayon na nga lang, kararating lang namin dito kanina, yung nag-assist sa amin na receptionist is siya mismo nagbati na kilala daw niya ako kasi pinapadot pala niya ako sa mga TikTok. Kaya
Katulad ng napangako ko before, classmate, na magtutuloy-tuloy pa rin naman ang vlogging natin. Humingi lang po ako ng pasensya po sa inyo lahat kasi may kailangan lang po talagang dapat unahin. Pero that's life eh. Ang importante naman, basta magtuloy-tuloy ka kasi consistency is the name of the game pa rin. Kaya sa inyo po lahat, I'm excited sa mga susunod na magiging vlog po natin at sa mga susunod na magiging topics natin. And tatlong araw naman kami dito sa Tagaytay and hopefully makagawa po ako ng mga 5 vlogs na tuloy-tuloy and hopefully maging consistent na po ako kasi marami akong gagawin na maliban sa vlogging sa company din sa Ascendra, and ngayon po nagdadagdag po kasi nagdagdag mga tao kaya mas gumagaan na po ng gumagaan yung mga ginagawa. From we started, halos 3 lang po ang empleyado, ngayon po nasa magta 30 plus. In a very short span of time, ganoon na po medyo kabilis. Kaya nakaka-excite din po at nakakatawa. Kaya sa inyo po lahat din makakapanood po ng vlog na to, syempre i-maximize ko na rin lang naman. Sa mga interested po, na especially kung networker ka po, may experience ka na sa pag-network at gigil ka magkaroon ng breakthrough at parang feeling mo stagnant ka na sa sitwasyon mo or walang nag-guide sa'yo ng maayos or floating ka, feel free to DM me, message po ako kasi this year, for the last year po kasi nung nagsimula po ang Ascendra Unofficial Pre-Pioneering, hindi po talaga ako nakabuelo mag-recruit kasi ang dami pong lumalapit at inasikaso ko rin yung bulk ng group ko na from our other company na lumipat dito sa Ascendra, talaga inasikaso ko. Ngayon, medyo okay na sila at medyo stable na po. Kaya this year, magdadirect na po talaga ako ng mga bagong leaders na personally, I will handle you. Personally, I will mentor you at makakasama nyo po talaga ako. Maliban sa vlog, makikita nyo sa vlogging. Personally po, makikita nyo paano humata at i-document ko po yan ulit kasi may mga out of town na po ako. Nag-start ako ng out of town nung March, nagkaroon po ako ng, siyempre Bicol, lagi naman nandun ang Bicol sa schedule ko. Pero nakapunta na po ang Tacloban, pumunta din ako ng Ormoc. This coming April po, pupunta po ako ng Cebu, pupunta po ako ng Dumaguete, pupunta po ako ng Isabela, Tarlac, Tuguegarao, and again, Bicol ulit. Kaya, tapos may Boracay pa po kami within this April. Kaya fully loaded naman po tayo. Pero sabi ko nga, isasama ko kayo sa schedule natin, classmates. Kaya gusto ko lang sabihin nyo, classmate, walang masama na mawala ka. Walang masama na huwag mo nang paramdam kahit kanino. Kasi kung yun yung moment na nagpapalakas ka. Nagkataon lang sa akin kasi wala na ako masyadong yung me time na pag nag-me time, nagsulo ka, nagtago ka. Ako kasi laging productive sa productive eh. Nawala man ako sa pag-vlog, pero ang dami ko talagang ginawa for the past months, na 5 months na yon. Kaya ako din, ang gusto ko lang sa classmate na dapat pag nawala ka rin, pagbalik mo, make it sure na mas best version mo na, mas next level na version mo yung lalabas at makikilala ka ng tao. Kaya katulad ko, gym, mukha nila, payating ko mukha ko. And ano pa ba mga dinidevelop ko sa sarili ko? Nagiging organized na rin ako ng sobra classmate. Binabalik ko yung dati kong attitude na talagang sobra kang organized. Kaya nagmi-minimalist po ako. Marami po akong mga gamit na pinamimigay ko. And nag-aaral din po ako ng minimalism at pag-organize, lalo kong minamaster na po. Kasi gusto ko mas mabilis po yung galaw ko na hindi na minsan nauubos yung oras ko kakahanap ng mga certain gamit ko kasi gulo-gulo na ako nasaan. Kaya yung madalas kong mga ginagamit, yun ang nilalagay ko. Yung hindi, tinatago ko na or pinamimigay ko na talaga yung mga ibang gamit ko kasi speed. For me, speed napaka-importante lalo sa sitwasyon namin po ngayon. We need speed. We need din consistency ng sipag kasi ang goal po namin, ang Ascendra, at least by 2027, malay mo, di ba, maging largest na MLM company or networking company dito sa Philippines. Sabi nga, wala naman masamang mangarap eh. Kasi malay mo, pagising mo, magkatotoo, di ba? Kaya kung mangarap ka na rin lang naman, lakihan mo na. Kasi, parang sino mag-aakala, di ba? Isang purely Bicolano na walang alam sa networking, nag-join 2003. Tapos after more than 23 years right now, isa na rin sa owner. Kaya malay mo, ikaw din, nagsisimula ka pa lang ngayon, ikaw din parang walang kalaman-laman ng sikmura mo, walang kalaman-laman pera mo, pero merong alang lakas ng loob. And just like me, ang kapital ko lang naman classmate noon, lakas ng loob at tiwala sa sarili. Yung lakas ng loob at tiwala sa sarili, tayo naman may control dyan eh. Di ba? Kaya sana mag-inspirasyon po ako sa inyo classmate na prove
na pwede mo achieve kung anong gusto mo as long as na magiging consistent ka. Kaya, di ba, imagine mo ako, from sa network, even sa social media, sa influencing or sa content creation, na pumutok din in a way pangalan natin at lalo kung papuputokin ang pangalan ko. Kung dati nagdi-declare ako palagi classmate na binabanggit ko lang sa mga leaders sa mga kasama ko, right now, I'm declaring it to you. This will be my J Prime. Ito yung pinaka magiging prime years ng buhay ko. Itong another 10 years. Itong another from 43 to 50. Magiging prime years ko to. Kaya, subaybay niyo ako masyadong classmate. Panoorin ko mabuti kasi sisiguraduhin ko lahat ng nakusubaybay sa akin. Few months, few years from now, your life will never be the same again. At ang masasabi mo lang pagdating ng oras, pag nag-meet yung future self mo sa old self mo, sigurado ako matutuwa ka ng sobra kasi buti na lang kamo nanood ako ng video ni classmate. Buti na lang sinubaybayan ko yung video ni classmate. Buti na lang sinunod ko yung mga sinasabi ni classmate kasi ipapangako po sa inyo. Tutulungan po ko kayo na makuha nyo rin po kung ano yung mga pangarap nyo sa buhay nyo. Kaya feel free to comment, especially kung may mga gusto po kayong topic na pag-usapan po natin, i-comment nyo na po para makakatulong din po yun sa akin kasi mag-isip po ako ng topic, i-explain ko na po yan. Kung may mga gumugulo sa isip nyo na hindi nyo maintindihan bakit kailangan dumilim para lumiwanag, bakit parang feeling mo malas ka na laging hindi mo nakukuha yung gusto mo, or ba't parang feeling mo lagi ka na lang naloloko, sinasaktan ng kung sino-sino, yan, sagutin natin ng classmate kasi lahat ng yan, nasasagot ko po yan ng napakaayos. Tandaan mo, walang mali sa nangyayari sa atin dito sa mundong to. Nagkakataon lang, mali lang ang pag-i-interpret natin. But end of the day, lahat ng pain, meron yan sagot, meron yung kapalit na mas masarap, meron yung kapalit na level up, meron yung kapalit na transition sa life mo. At dadaanan talaga yan. Ibig sabihin, stages po ang pain. Hindi mo yan pwedeng maiwasan. Magkakatalo na lang dyan kung tatambay ka ng matagal or aalisan mo ng mabilis. And ito sa aking classmate, yun ang ituturo ko po sa inyo na lahat ng dadaanan natin sa buhay, especially yung mga negative, pwede natin mapabilis na makaalis po tayo dyan. Okay? Kaya dito na muna ako, classmate. Sa susunod ulit.